Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Kinaumagahan, sa ilalim ng araw na tila nag-aapoy sa kalangitan, matatanaw ang ating bida, si Li Fan, nakapwesto sa harap ng Heavenly Treasure Tower, matatag ang kanyang tindig, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nag-aalab ang pagnanais, nakikipag-usap siya sa mga bantay. Mariing humihiling na ipagkaloob ang pagkakataong makaharap si Steward Zhao, subalit, gaya ng malamig na bakal, tinanggihan siya ng walang pag-aalinlangan. Doon, mariing inilahad ni Li Fan, na para bang tinig ng isang mandirigmang hindi basta-basta matitinag, si Steward Zhao ay hindi pangkaraniwang tao na maaari kong lapitan kung kailan ko lamang naisin, kaya't nagpa siya akong dumaan kay Sun Zhang ng makalangit na kayamanang tore, ngunit ako'y binalewala. Sumagot ang bantay, malamig at paindek, na tila bawat salita'y palasong tumatagos, anong uri ng katayuan ang meron si matandang si Sun, tao ba siya na basta mo nalang makikita kapag gusto mo, umalis ka agad? Nang marinig ito, napilitang tumalikod si Li Fan, ngunit bago tuluyang lumisan, bahagya niyang sinipat ang mga bantay, at sa ilalim ng kanyang hininga ay bamulong, bukas naman sa negosyo ang makalangit na kayamanang tore, nasaan ang loika sa pagtaboy ng bisita nang hindi man lang kinakaharap. Mabigat ang kanyang buntong hininga, at sa kanyang isip ay nagtataka, maaari bang may nangyari sa mga tao mula sa departed realm, kaya biglang naging masungit at walang pakialam sa akin si Sun Zhang. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Li Fan na nakikipag-usap ng seryoso sa isang binatang lalaki, kasamahan ni Su Changyu, mariin niyang inilahad, na para bang bawat salita'y nagdadala ng bigat ng katotohanan. Matapos ang aking pagtatanong, nalaman ko na ang nangyari, lumalabas na, upang agad maalis ang masamang usok sa kanyang katawan. Buong tapang na pinili ni Su Changyu na maging test subject bago siya umalis, nilagdaan niya ang natitirang kontrata. Sa sandaling yun, malalim na bamantong hininga ang binata, ipinikit ang kanyang mga mata, at malumanay na nagsalita, kung ganoon, kumpleto na ang tatlong kontrata, at tuluyan ang naglaho ang kasunduan, wala nang anumang ugnayan sa pagitan ng departed realm at Tian Baolu. Napahawak sa kanyang balbas si Li Fan, at kalmadong tumugon, na para bang isang matandang pantas na nakauunawa sa bigat ng pangyayari, kaya pala bigla silang naging malamig at sadyang umiiwas sa atin, hindi ko lamang inakalang magiging ganoon ka-decisive si Su Changyu. Nang marinig ito, bahagyang napasigaw sa inisang lalaki, mariin niyang sinabi, pinayuhan ko siyang huwag magpadalos-dalos. Ngunit bakit nga ba siya makikinig? At sa huli, dinagdagan pa niya ng tinig na puno ng determinasyon, na tila naglalagablab sa kanyang dibdib, kung hindi lamang para iligtas ang kapatid niyang malubha ang karamdaman, hindi kailanman magiging desperado si Brother Su. Nang marinig, hindi na umimik si Li Fan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, mariin niyang winika habang bumabalik sa alaala ng nakaraan, kahit umiwas sa akin si Sun Zhang, hindi ako kailanman susuko. Batay sa paraan ng pag-comfort niya kay Su Changyu noong araw na yun, malinaw na hindi masamang tao ang taong ito, marahil kaya siya nagkunwaring malamig noon ay dahil ayaw niyang masangkot ng husto sa mga mortal mula sa lupaing tinanggihan ng mga immortal. Kumpara sa mga estranghero, mas pipiliin kong makitungo sa taong kahit paano ay alam ko ang pinagmulan. Kaya bumalik ako, at muling humarap sa makalangit na kayamanang tore. Dito, galit na sumigaw ang gwardya nang makita si Li Fan na bumalik na naman, pasigaw nitong sinabi sabay turo sa kanya, "Hoy bata, bakit balik ka ng balik, gusto mo bang mamatay?" Ngunit sa halip na matakot, kalmadong tumugon si Li Fan, halos pasiga, dahilan upang mapalingon ng mga tao sa paligid, nandito ako para makipagnegosyo sa makalangit na kayamanang tore ninyo, itinataboy niyo na ako nang hindi man lang nakikipag-usap. Dagdag pa niya, may halong panunuya, ganito ba tratuhin ng makalangit na kayamanang tore ang mga bisita? Nang marinig ito, tila kinuryente ang gwardya, napaijek sa matinding gulat, samantala, dahil sa matitinding salita ni Li Fan, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, wala nang nagawa ang gwardya kundi papasukin siya upang makita si Sun Zhang. Makaraan ng ilang saglit, makikita ang pagpasok ni Li Fan sa silid ng Heavenly Treasure Tower. Mariin niyang inilahad, pagkatapos kong bumalik upang humingi ng utos, dinala ako ng lalaking nakaitim sa loob. Dagdag pa niya, pagkaupo ko sa silid pang bisita, may nagsilbi ng tsaa, isang dalagang taga-silbi. Sa sandaling yun, agad niyang ininom ang tsaa, nang malasahan ito, ngumisi siya, bakas sa kanyang ekspresyon ang paghanga,
at kalmadong sinabi, ang sarap ng tsaa. Samantala, dumating si Sun Zhang sa kanyang gilid, nakatayo ng matuwid, kalmadong ipinaliwanag ang tsaa. Ang Dayu Pale Dragon ay tumutubo sa mga bulkan ikong bunganga sa ilalim ng karagatan sa paligid ng Dayu Island, iilan lamang ang halaman nito. Ngayon, dahil nawasak na ang Dayu Island, ang Dayu Pale Dragon ay pansamantalang naging napakabihira. Nang marinig ito, kalmadong tumugon si Li Fan, sabay marahang ibinaba ang tasa ng tsaa sa mesa, kung ganoon, nakikiswerte lang ako sa inyo, matatanda ang Sun. Sa sandaling yun, bahagyang lumapit si Sun Zhang kay Li Fan, malamig na nagsabi, tapos na ang mga usapin ng dali, wala na sanang anumang ugnayan sa pagitan nating dalawa, bakit mo ako hinanap ngayon? Bahagyang sinipat ni Li Fan si Sun Zhang, at kalmadong tumugon, nagkamali ka ng pagkaintindi, Elder Sun, narito ako hindi para sa lumang usapin, kundi upang makipag-usap tungkol sa isang negosyo. Nang marinig ang mga salitang yun, bahagyang napailing si Sun Zhang, tila ba pinagtatawanan ang kapangahasan ng kausap, ngumisi siya ng malamig, saka mariing nagtanong, isang negosyo, ikaw? Ngunit si Li Fan ay hindi agad sumagot, sa halip, mariing niyang tinitigan si Elder Sun Zhang, isang titig na puno ng sinseridad at tapang, hudyat ng kanyang matibay na paninindigan, at sa lalim ng mga mata ni Li Fan, doon na pagtanto ni Sun Zhang na hindi ito basta biro, may bigat, may apoy, may katotohanan. Mabigat ang hakbang ni Sun Zhang nang lumapit siya sa kabilang upuan, hinawi niya ito, umupo, at mariin na nagtanong, ano bang negosyo ang naiisip mo? Pagkaupo, walang pag-aatubili si Li Fan na nagsalita, kung interesado ba ang makalangit na kayaman ng tore sa kota para sa seafaring fleet. Agad namang sumagot si Sun Zhang, may halong yabang at kumpiyansa, sa tuwing pumapalaot ang fleet, kahit huwag nang banggitin ang mga kayamanang maaaring masagip, ang mga luli fish at iba pang yamang dagat pa lang ay sapat na para kumita ng malaki. Kung sabihin kong hindi interesado ang makalangit na kayamanang tore, imposibleng totoo yun. Napataas ang kilay ni Sun Zhang, mariin niyang idinugtong, pero ang mga kota ng fleet ay mahigpit na hawak ni Steward Shen, kahit ang tore namin, kahit si Steward Zhao, isa o dalawa lang ang nakukuha, ikaw na baguhan ka lang, anong kakayahan mo para maghangad ng ganyan? Walang pag-aalinlangan si Li Fan, bakas sa kanyang mukha ang matibay na kumpiyansa habang sinasabi, kung ipakita mo sa akin si Steward Zhao, may sarili akong paraan para kumbinsihin siya. Nang marinig ito, nanahimik si Elder Sun Zhang, seryoso niyang tinitigan si Li Fan, may halong pag-aalinlangan at pagtataka sa kanyang ekspresyon. Ngunit biglang naputol ang katahimikan, isang mariing boses ang umalingawngaw, dahilan upang sila'y mapalingon, kung ganoon, ipakita sa kanya si Steward Zhao, hindi naman mahirap gawin. Mula sa gilid, bumungad ang isang magandang dalaga, ang kanyang hubog ay parang nililok ng mga Diyos, ang kanyang presensya ay tila nag-utos sa hangin na huminto, ngumisi siya, saka malumanay na nagwika, kapag pumalpak, tabasin siya at itapon sa dagat para pakain sa mga isda. Lumapit ang dalaga sa direksyon ni Sun Zhang, agad tumayo si Sun Zhang, nagbigay daan, yumuko ng may paggalang, at mariing nagsabi, magandang araw, shopkeeper. Sa sandaling yun, agad ding nagbigay respeto si Li Fan, siya'y nagkawtaw, sabay sambit, salamat na agad sa inyo, shopkeeper. Ngumisi ang magandang babae, malumanay na nagsabi, mukhang may kumpiyansa ka, hindi ka mukhang nagyayabang lang. Kalmado ang tinig ni Li Fan, puno ng paninindigan, ako'y mapagkumbaba ngunit tapat sa salita, ang salita ko ay pangako ko. Mariing tugon ng magandang babae, puno ng awtoridad, kung talagang magtagumpay, ang makalangit na kayamanang tore ay nais kumuha ng nararapat na benepisyo. Sa sandaling yun, mariing nagsalita si Li Fan, ang kanyang tinig ay parang kulog na bumagsak sa katahimikan. Ayon sa alituntunin ng isla, 3% ng ani mula sa bawat paglalayag ay maaaring itabi para sa sarili, ngunit hindi ko kailangan kahit isang sentimo mula sa 3% yun. Kalahati mapunta kay Steward Zhao, at kalahati sa makalangit na kayamanang tore ninyo. Napataas ang kilay ng magandang babae, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Nakapagtataka, kung ganoon, sa laki ng pagod mo, ano ba talaga ang gusto mo? Kalmado ngunit matatag ang sagot ni Li Fan, bawat salita'y parang ukit sa bato. Gusto ko lang ang kota para makapasok sa body purifying spirit pool, isang beses bawat 3 taon. Nang marinig ito, parehong natigilan sina Sun Zhang at ang shopkeeper,
Tila ba tinamaan ng kidlat ng pagkagulat. Yumuko ng bahagya ang shopkeeper, ipinikit ang kanyang mga mata, at di nagtagal ay sumabog ang kanyang halakhak, malakas, masaya, parang alon na bumangga sa dalampasigan. Habang tumatawa, mariin niyang sinabi, "Please naman, uncle, tanda mo na, tapos gusto mo pang gayahin ng iba na mag-cultivate ng immortalidad." Patuloy ang kanyang halakhak, ngunit sa mukha ni Li Fan ay bakas ang hindi matitinag na determinasyon, ang kaseryosohan at tila apoy na hindi mapapatay. Di nagtagal, mariin niyang ipinaliwanag, bawat salita ay parang sumpa at panata. "Hangad ko lang ang walang hanggang buhay, hindi ako magsisisi, kahit ikamatay ko pa." Nang marinig ito, biglang natigilan ang shopkeeper, ang kanyang halakhak ay naputol, ang kanyang bibig ay napanganga, at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Li Fan, puno ng pagkabigla at pagkamangha. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inayos ang sarili, muling bumalik ang kanyang awtoridad, at mariin niyang sinabi, "Mabuti, pumapayag ako sa bagay na ito."